Magandang umaga po uli sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario at meron po uli akong kwento sa inyo. Kaya lang, hindi na ito nakakatawa. It's not a joke. It's not even fiction. Because this one is real. Kamakailan lamang po ay naglabas ng report ang National Treasury at ipinahayag nila doon na as of the first quarter of 2025, we are already experiencing a budget deficit of 478 billion pesos. Halos kalahating trilyon ang ating pong budget deficit. So sa mga hindi pa masyadong maalam tungkol dito, yung pong budget deficit, ang ibig sabihin po nito ay kakulangan. Deficit is kakulangan. Ano po ang kinukulang? Ang kulang po ay yung kita ng gobyerno at hindi po ito sapat para doon sa naging gastusin. Ang ibig sabihin, mas marami ang ginastos sa unang 3 buwan ng pamahalaan kesa sa kinikita or kinita ng ating gobyerno. Ang malungkot po niyan ay nasa first quarter pa lamang po tayo. Pero sabi ng National Treasury, this is still within the projected deficit ng gobyerno na aabot ng 1.5 trillion pesos at the end of the year. Anong ibig sabihin po noon? Ang pamahalaan pala, sa umpisa pa lamang ng pagsaset nila ng budget, ay naisip na nila na kukulangin ang pera ng pamahalaan para sagutan lahat yung expenditures na kanilang ginawa doon sa budget. Ano po ba yung budget na yan? Yung budget po, ito yung natatandaan ninyo, pinag-uusapan sa Kongreso noon na nagkaroon ng lokohan, na kung saan nagkaroon ng insertions, na binago nila yung budget na isinumite ng presidente. Ang tawag po dyan ay yung National Expenditure Program. Para po itong listahan ng proposal ng gobyerno ng Malacanang sa Kongreso, ano ang mga gastusin natin. Ibinigay ito sa Kongreso at ang duty dapat ng Kongreso dyan ay either i-accept, aprubahan, o di kaya ay i-disapprove ang budget. Pero ang ginawa ng pamahalaan, ng Kongreso, binago nila yung budget, dinagdagan, siningitan at ginambol yung budget natin para magswak doon sa gusto nila na mga gastusin para sa akap, sa tupad, sa mga proyekto, para sa kanilang mga distrito. Kanya po, ganito ang naging itsura ng budget natin ngayon. Kahit ang Malacanang mismo, si Bongbong Marcos, sinasabi niya na hindi niya alam kung paano niya maisasakatuparan yung budget na inaprobahan ng Kongreso, na marami pang ang blanco nung isinumite ito ng bicameral conference at bigla na lamang pong nakumpleto ng pinirmahan bigla ni Bongbong Marcos yung supposed enrolled bill. Ngayon, sa unang quarter, kinapos na ang gobyerno ng 478 billion pesos. Naisip siguro ng iba, paano kakapusin, di ba may budget niya? Ang budget po ay listahan lang. Yung pera para doon, hindi pa po natin kinikita. Hindi pa po yan hawak ng gobyerno. Projection lamang po, ina-assume lamang po ng gobyerno na meron tayong kikitain para sa panahon na ito at iyon ang ipantatapal natin doon sa ating mga gastusin. Para po mas madaling maintindihan ninyo, no, merong mga manggagawa tayo ng kasalukuyang practice ngayon. Hindi mo pa sinusweldo yung pera, sinasanla mo na yung ATM mo. Kaya pagdating ng ATM, ng swelduhan, yung ATM mo, withdrawin nung pinagkautangan mo yung laman noon at wala ka na rin makukuha. At minsan, yung gastusin mo, mas malaki pa kaysa doon sa pera mo sa ATM. Kaya may utang ka pa uli. Meron ka pang pananagutan dahil hindi kumasya yung inutang mo doon sa kinita mo. At ganoon ang sitwasyon natin ngayon. Mas malaki ang ating nagiging gastusin kaysa sa kinikita ng pamahalaan. Ano ang implikasyon nito sa mga mamamayan? Well, kailangan ng gobyerno ng pagkukunan. Saan ito kukunan? Kamakailan lamang, nagpasa na naman sila ng mga bagong tax measures, mga karagdagang buwis. Tayo ang pasusukahin ng pera uli para bayaran natin yung kakulangan sa mga budget na yan na pinaggagawa ng Kongreso. Yung expenditure nila, yung mga ayuda, AKAP, TUPAD, AIX, eventually, ito na nga,
tayo rin ang magbabayad. Paano mangyayari kung hindi pa sapat yung buwis? Mangungutang na naman ang pamahalaan. Pero yung pangungutang po na yan has an inflationary effect. Kasi mangungutang ka po ng pera hindi para ilagay sa isang negosyo na kumikita. Ito po ay uutangin mo para lamang may panggastos at magpatuloy ang operasyon ng pamahalaan. Wala pong karagdagang kita ang gobyerno sa pangungutang nito. Ibig sabihin nito, magdadagdagan lang yung mga interest na babayaran po natin sa mga pagkakautangan natin. At mayroon pong inflationary effect yan. Because tumataas din ang interest na ating binabayaran sa mga bangko kung tayo naman po ay mangungutang. Ang business confidence po pagdating sa pamahalaan na baon sa utang, hindi ganun kaganda. Kaya mapapansin ninyo, kakaunti din lang ang mga foreign investors na pumapasok sa Pilipinas. Kaya itong sinasabi ng pamahalaan na 20 pesos na kilo ng bigas, per kilo ng bigas, hindi po mangyayari yan. At yung pagtaas ng presyo ng bilihin na sinasabi nilang mache-check nila, hindi po mangyayari yan. Maghanda po tayong lahat because we may be in for a great economic, it's not yet collapse, but economic repercussion po para sa ating lahat dito sa sobra-sobrang paggastos ng pamahalaan ng pera ng taong bayan. Tayo po ang magsasuffer dito. At wala pa po tayo sa disaster season. Nasa first 3 months pa lang po yan, ng summer. Disaster season will start pagpasok po ng tag-ulan. Ngayon na nakakaranas na tayo ng budget deficit. Saan kukunin ng pamahalaan ngayon? Yung mga pantulong sa mga tao, suporta sa infrastruktura, kung magkaroon ng mga disaster. The future doesn't really look good for us. And in the face of this budget deficit, tingnan nyo kung nasaan ang atensyon ng pamahalaan. They are all focused on impeachment. All about politics. Puro politika. Walang pinag-uusapan sa ekonomiya. Paano i-improve ang sitwasyon ng ating pangkalakalan, ng ating kaperahan, at ang estado ng pamumuhay ng ordinaryong mamamayan. Iyan ang nakakalungkot sa sitwasyon natin ngayon dito sa Pilipinas. And the ones who will suffer the most ay siyempre yung mga vulnerable, yung mga maralita, yung mga kapos sa kinikita, at siya rin mga nagiging biktima o parokyano rin ng akap, ng tupad, ng AIX. Habang tuwang-tuwa ka na tinatanggap mo yung mga ayuda na binibigay ng mga korap na politiko, hindi mo alam, sa dulo nito, ikaw din ang unang tatamaan ng ganitong klase ng programa ng pamahalaan na ang epekto lang ay dinudurog unti-unti ang ating ekonomiya. Kaya po tayong lahat, patuloy tayong magdasal, patuloy tayong magmatsyag, patuloy tayong sumali sa diskusyon tungkol sa nagaganap sa ating bayan. Pero sa ating pagsali dito, kailangan natin mag-aral din ng ating mga sarili. Magsaliksik kayo sapagkat mahirap makialam ang walang alam. God bless you, God bless us all, at mabuhay po ang Republika ng Pilipinas.